Matatandaan na nagpahayag ang Vice Presidente Sara Duterte na di umano ay hindi daw handa ang gobyerno sa kasalukuyang krisis na nagaganap ngayon sa Middle East. Git ni VP Sara na 2022 pa lamang daw ay alam na ang posibleng tensyon sa gitnang silangan kung saan maraming Pilipino ang maapektuhan nito. Kaagad naman sinagot at binanatan ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag ng Vice Presidente. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo ay itanong daw kung anong buwan at baka daw di umano ay panahon pa ng dating Pangulong Duterte ito. Sabi pa ni Castro, panahon daw na nangangampanya pa ang UNITEAM kung saan magkasama pa si Pangulong Marcos at VP Sara. Anong pa ni Castro kung bakit daw walang nabanggit sa Pangulo at sa Department of National Defense ang Vice Presidente patungkol sa bagay na ito. Mahil daw di umano ay mayroong bolang kristal ang Vice Presidente. Dapat tinanin niyo muna ang Vice Presidente. 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. UNITEAM sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Dagdag pa ni Castro ay dapat daw ipinaalam niya kaagad ito sa Presidente, sa bansa, at sa otoridad. Kung ito daw ay verified info. Pasaring pa ng tagapagsalita na kung siya daw pala ay may alam as early as 2022 at hindi niya daw binanggit. Tanong ni Castro, sino ba daw ang hindi nagtatrabaho? At sino ang walang ginawa? At obligasyon din daw di umano bilang Vice Presidente na ipaalam sa mga otoridad para nakapaghanda ang mga kababayan. Tinawag pa niyang nonfeasance ang Vice Presidente. Ibig sabihin ay taong gobyerno na hindi nagtatrabaho. Kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Meron po tayong tinatawag na nonfeasance, mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Ano pa nga bang magandang maririnig mo sa tagapagsalita ng palasyo patungkol sa mga Duterte? Alam naman ng lahat na kapag nabanggit ang apelyadong Duterte, lalabas na ang pagiging talakera na animoy isang ale na nakikipag-away lang sa palengke ang taong ito. Ang ibig sabihin lang ni Castro ay ibintang sa dating administrasyon kung bakit naging kawawa ang mga Pilipinong nasa Middle East na naipit ngayon sa kaguluhan. Dahil sa sinabi niyang baka daw panahon pa ni dating Pangulong Duterte noong malaman na magkakagulo sa gitnang silangan. Ibig sabihin niya kasalanan na naman ng mga Duterte. Sinisisi niya ang Vice Presidente dahil daw sa di umano ay hindi niya sinasabi sa Pangulo at sa otoridad na may posibleng kaguluhan. Bakit? Wala ba talagang alam ang amo mo na si Marcos Jr.? Huwag mong sabihin na hindi niya alam ito. Sayang lang ang pinakamalaking confidential funds na nakalaan sa Pangulo. Saan niya naman ginagamit yon? Kung wala talaga siyang alam sa kaganapan sa mundo, ano ba siya sa palasyo? Pang-display lang. At iba ang nagpapatakbo ng bansa? Tanong lang naman po yun. Ito talaga ang ibinigay na trabaho kay Castro. Hindi yung magpahayag ng mga proyekto at mga accomplishment ng gobyerno, kundi ang banatan at siraan lang ang mga Duterte. Siguro dyan siya binabayaran ng malaki ng Administrasyong Marcos.